Hi Sagittarius, monthly horoscope po tayo. This is for the month of May 2026. Narito na po tayo, bagong buwan. Sagittarius, kamusta kayo? Sagittarius energy, ano nga asahan nyo this month? Buwan na ng Mayo guys, napakabilis ng panahon at na ilang pagkakataon, ano nga asahan ng mga taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. May 2026, guidance, advice, Sagittarius. Anong kailangang marinig ng isang Sagittarius ngayong May 2026? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. The Three of Wands, travel. As a travel sign, bumagsak agad. But this one is in reverse. Kung mga bago po kayo sa ating readings, kung meron man po kayong nakikita na nakabaliktad ang baraha, it doesn't mean na hindi po agad okay. Okay, meron lang po itong kalakip na mensahe. Pero kuha muna tayo ng clarifications dyan. Sagittarius, Knight of Swords. May 2026 po para sa mga Sagittarius. Mensaheng gabay para sa kanila. Anong kanilang aasahan? Paisa-isa ang umaangat. The Wheel of Fortune. Ito na. Ay pa tayo. Wheel of Fortune, card of destiny. The Moon is all about feelings, emotions. Okay. Ay pa tayo. Seven of Wands. The World. So, naka-reverse pareho, no? Ang travel. So, the world is still the world, guys. Umikot yan, ups and downs ng buhay. The world. Or the universe, rather. As a travel sign, umaangat talagang travel ngayon. Pero kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito, guys, ideya na pwedeng umangat sa inyo, kahit sa simpleng pakiramdam, I feel for some of you, may pagka-low-key this month, although may ilang patuloy kayong mission. Okay? Ito yung patuloy yung panlalaban sa buhay, especially pagdating sa inyong mga career. Work-wise, the Knight of Swords, Five of Wands, Ten of Pentacles, meron kayong hinahabol na kota or ilang proyekto na kailangan harapin, tapusin. So, minsan wala tayong option. Gusto man nating magpaka-slow down or medyo, kasi I feel dito, very private yung energy. The Moon is here, Eight of Cups. Pero walang option. Sa realidad ng buhay, magkakaiba ang bawat isa, guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign, Sagittarius, magkakaiba. Okay? Minsan gusto niyo mapag-isa, mapagnilay, magtulog, especially kung naramdaman niyo itong patuloy niyo nararamdaman yung pagka-busy, productive, yung ilang laban sa buhay na kailangan niyong harapin, yung mission. Pero nga, dahil kailangan nating mag-show up every day sa outside world, the world, ayan, wala tayong magagawa. Walang magagawa kundi sumabay sa agos ng buhay, sa ikot ng buhay na ito, ups and downs. Pero, kung mas magiging practical tayo dun, kung kailangan yung, kumbaga, papasok kayo sa work, mag-focus kayo, concentrate sa mga kailangan gawin, at maaring, ito kusang pwedeng maramdaman nyo guys, ha, or pwede nyo pong, pwedeng mapaangat sa inyo ng universe, na kakalmahan nyo lang, maglilimita kayo, mag-iwan kayo ng limits, restrictions, kung paano kayo maglabas ng enerhiya sa ibang tao, sa ilang katrabaho, kung maging practical nga tayo. Hindi as a Sagittarius, very flexible kayo. Alam niyo na to, kayang-kaya niyo to panghawakan. Pero maybe yun yung pinaka-message. Choose your battles wisely. The Five of Wands ay narito. Kung kailangan nyo munang mag-pause, okay? It's okay to pause, guys. Be unstoppable, pero magpahinga rin pag may time. I feel ganun yung energy. Okay? Pahinga. Hinga.
sa ilang sitwasyon. Itong mga plano nyo, travel ang umaangat. As a Sagittarius, travel sign kayo. Pero marahil, sabi ko nga walang options. Maring just because feeling nyo nagkakaroon ng delays, ayan, naka-reverse, or baka kayo itong naiiwanan ng restrictions, reversal yung energy natin every time. Pwede itong sa inyo mismo, sa inyong mga sariling pakiramdam, emosyon, plano, or sa ilang tao sa paligid. Kumbaga, parang naiiwanan kayo ng limita. Maaring ganun yung feeling ng iba na hindi nyo mapuntahan or hindi nyo mabigyan diin yung ilang goals nyo. Yung mga personal goals nyo, travel goals ba to? Since nagbibigay diin, yung mga gusto nyo mapuntahan, madiskubre, matutunan. Kaya lang sa reality, kasi nga may ilang mission, obligasyon sa work, so wala tayong option. Hindi sa babaliwalain mo na itong mga personal mo na kagustuhan kasi deserve mo yan. Pero maybe ito yung message sa Sagittarius na okay lang naman ipasantabi yung ilang bagay or ilang feeling mo, deserve mo yan. Deserve mo naman talaga. Nakikita ko along with your other cards. This is something patuloy yung pinagsisikapan, pinaghihirapan, pero kalma. Huwag kang panghinaan ng loob. If ever feeling mo, hindi mo nakukuha, okay, yung gusto mong ma-reach pa at this point, darating tayo doon. May ilang kabagalan lang, guys. Okay? May ilang delays. So, you have to trust the process. Kasi nga, sabi ko nga sa reality, magkakaiba ang bawat isa. Yung iba walang options, kundi ang sumabay sa agos, sa ikot ng buhay. The world is in reverse. Umiikot yan ha. Timing lang po. The Wheel of Fortune ay narito. Actually, ngayon pa lang maaring, speaking of fortune, ang inyong mga planet ruler si Jupiter, it will enter your natural placement 9th house, second half of 2026. Alam ko May 2026, monthly lang tayo, pero maybe kailangan kong mabanggit ito. Be ready. Okay, itong mga travel goals nyo or ano man yung gusto mapuntahan, matutunan, madiscover pa in life, darating kayo doon. Pinaghahanda na kayo ngayon pa lang. Physically, mentally, emotionally, financially, at mararating nyo yung mga dream nyo pang country. Walang imposible. Timing. Nasa inyo ang alas. Pagdating sa travel, especially, or if ever, ang lawak ni 9th house, kayo mismo yan eh. Yung mga na-mention ko, tungkol sa travel, education, religion, yung mga, may paglawak ako ng network na nakikita sa inyo, paglawak ng inyong mga isipan, marami pa kayong gustong matutunan. At yan po ay hindi imposible. Pero sa ngayon, May 2026, kalma. Hinga, it's okay to pause. Ito sabi ko nga, maaring kusan yung maramdaman eh. Lalo pa kung patuloy yung pagpo-push, the Knight of Swords is here. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Salamat po sa ilang napapadaan sa live natin. Patuloy yung binibigyan ng proteksyon, ang posisyon. Ayan, yan po ay hindi mababaliwala. Planet Fortune, your planet ruler again. Yes, it will enter your 9th house. So, malawak. Marami kayong pwedeng mapuntahan, guys. You can travel the world. Hanggang next year yan. Okay? Pero sa ngayon, take it easy. Magplano lang muna, isa-isa. Take everything one day, one step at a time. No pressure. Okay? Other messages. Alam ko na una ko na yun since nakita natin ng travel. Parang ang haba na. Napatingin ako sa oras. 9 minutes na tayo. Parang doon palang umikot yung naiwan ko. Sandali. Meron tayong darating na full moon this May 1, Sagittarius. It will highlight at your 12th house. Nauna ko na, sobrang papasok yung naiwan ko na pahinga. Okay? Maaring hilahin kayo dyan ng kusa. Maramdaman nyo physically, mentally, emotionally. Teka lang, tao lang pala ako. Pahinga pag may time, rest. If you have to be alone, gawin yun. Solitude yung energy niyan. Or alone time, healing. It's all about healing. Or other messages with the moon, higit na lalakas ang inyong mga intuition this month. Maaring may ilang impormasyon, balita, or may ilang secrets na ma-unveiled or mapaangat dyan, liwanag, clarity. So, reversal yung sekreto. It doesn't have to be negative naman, guys. Pwedeng impormasyon na matagal mo nang hindi alam or hindi alam ng ibang tao sa paligid mo, pero mapapaangat this month.
or merong ilang realizations or kahit sa simpleng conclusions, awareness na maaaring kaakibat yung mga nangyari from the past. Okay, na this time, ay kaya pala ganun. May kaliwanagan. Kasi ito yun. Ito yun, may purpose. The card of destiny. May purpose. Dito mo mapagtatanto yung mga hindi kagaanan na pinagdaanan mo, especially may liwanag. Or talaga may impormasyon sekreto na pwedeng umangat. So, sabi ko nga, you're a very flexible naman na sign. Mapangahawakan po ito. Walang ibabato ang universe sa inyo na hindi nyo kakayanin ngayong Mayo. Okay, ganon yung energy, guys. Other messages. Ano pa? Na-mention ka na trabaho, travel, mga personal goals nyo. Sa inyong mga nararamdaman physically, mentally, emotionally. Dito tayo. Saan? Relasyon, pag-ibig, if ever. Baka dito ka mapasok yung protection sa relasyon or ano mong pinaglalaban nyo. If in a relationship, on fire, guys. On fire. Again, card of destiny ay narito. Or baka may ito yun, baka may travel goals ba kayo na inuwi baka mapurnada or hindi lang maging handa this month. Or ngayon pa lang pinag-prepare na kayo, pinaghahanda. Ganon yung energy. Okay? So, alam ko more on travel. Kahit sa simpleng pag-aayos nyo lang yan ng ilang travel documents, visa, passports, may ganong ganapan ba ngayon? Kahit over the net yung connection, maaaring may reconnection, connection, communication, or even reconciliation, guys, kasi I see tension dito. Pero iba-iba po tayo sa paraan ng healing, okay? Kung kailan magiging handa. If ever meron kayong naka-tension na tao sa inyong buhay. I-claim na natin kasi andito yung energy, guys, na hindi man agad-agad, pero darating kayo doon. Okay, may recovery, kumbaga. Okay, 7. The moon is here. Astrologically, patuloy na nag-highlight pa rin ngayon ng inyong mga 5th house of romance, love life. At the same time, your 7th house, andito tayo, papasok tayo, Gemini season. So, ang daming pwedeng ihain sa inyo ngayon, no? Pag-ibig, buhay, karera, trabaho. Sabi ko nga, pahinga. Baka kusang maramdaman to ng ilan na, teka lang ha, ang dami palang ganap. Okay lang. Okay lang to recharge. Guys, recharge your batteries. Pero sa pag-ibig relasyon, namumulaklak, nag-iinit din yan. Maaring higit kayong kailanganin ng inyong mga mahal sa buhay, kapareha, asawa. Okay, kung single kayo, napakagandang pagkakataon, guys, to mingle. Kung ready lang naman kayo, again, may tension ako na nakikita, may pag-iwas, hindi pa pagiging handa, so huwag kayo magmadali. Card of Destiny, si Wheel of Fortune, timing is everything at maaring very timely ang month na to find someone. It could be someone new, guys. Mabibigyan kayo ng opportunity. If ever ready to mingle, socialize, maaring meron ding ilang events kayong pwedeng puntahan ngayon, party invites, businessman or for pleasure, personal invites. So, kung magiging bukas kayo dyan, maaaring merong someone. Baka yan yun. Merong ma-unveil or merong umangat na someone, magkaroon ng clarity. Merong anghel. Anghel. Parang pagkakita mo, parang nagliliwanag. Merong someone kayong pwedeng makilala na kung saan parang interesting yung tao sa inyo or kayong magiging interesting para sa kanya na nanaisin yung kilalaning mabuti pa ang isa't isa. Ganon yung energy, guys. Okay, kung magiging handa lang naman kayo, why not? Pero kung hindi pa ready, take it easy, recharge, do some healing. As I mentioned, this month nag-highlight din ang inyong mga physical, mental, emotional na pakiramdam. So sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi, listen to your body, listen to your intuition, malakas ang inyong pakiramdam. So, nagbabalance ang buhay, guys, para sa inyo. Ups and downs nga. The world is here. Andyan pa rin yung pagiging sociable nyo, yung ilang ganap, outside your personal na kaganapan or trabaho. Dito na lahat. Paano na? So, kalma. Kung kailangan nyo magplano this month, gawin din yun para sigurado. Baka meron kayong makalimutan sa dami ng ganap na ito na pwedeng ihain sa inyo.
ng universe. Okay? Pero ayan, napakalakas din ng inyong mga pakiramdam. Piliin nyo lang marahil, sabi ko nga, choose your battles wisely. Kung saan kayo higit din na maglalaan ng energy, isa-isa lang. Prioritization at maging practical. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa, seryoso. Maybe hindi nyan, iiwanan ko, have fun, enjoy din, hinga, relax din. Okay? Para sa inyo. May 2026, ito yung umaangat. Mensaheng gabay lamang po, Sagittarius.